As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Believe the name of the Lord. This is for His glory. Come on! I wanna give you what you deserve and hold nothing in reserve. No matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. For my praise, My praise, my praise, my praise belongs to you. belongs to you. My praise, My praise, my praise belongs to you. belongs to you. Come on, now shout it to the world. You're the greatest. Sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you You're deserve. the greatest. Oh, Jesus, I will lift your name up high, Hey. up high. I will lift your name up high. I wanna give you what we deserve, Lord. I wanna give you what you deserve. And hold nothing in reserve. Matter how I'm feeling, matter how I'm feeling, I still believe it's what you deserve. Oh, my praise, oh, my praise My praise, my praise belongs to you. belongs to you. My praise, My praise, my praise belongs to you. belongs to you. Shout out, now shout it to the world. You're the greatest. Sing it till it's You're heard. the greatest. It's what you You're deserve. the greatest. Oh, Jesus, I will lift your name up high, Yeah. up high. I will lift your name up high. Ready to count of three. In 1, 2, everybody, let's go. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. 1, 2, everybody,
2, 1. Excited po ako na mangyari ang mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. So our goal, sino dito yung alam mong buhay ka? Natanong mo na ba kung bakit ka buhay? No, natanong mo na ba yan sa buhay mo? Hindi ho lahat ng humihinga ay buhay. Meron pong humihinga na parang patay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, para kanino ang buhay mo? No? Sino dito yung ang buhay mo para sa asawa mo? Taas ang kamay. Para sa asawa mo. Yung bang nabubuhay ka para sa asawa mo, para ang babaw, no? Pag wala ka ng asawa, patay ka na. No? Sino dito yung nabubuhay ka para sa trabaho? Pag wala ng trabaho, patay na. Wala ng trabaho. Sino dito nabubuhay para kumain? Yun, patay na pagka walang pagkain. No? Tandaan nyo mga kasama, hindi po yun ang buhay natin. Hindi po yun ang buhay natin. Ang buhay po natin, walang iba kundi si Jesus. Yan po ang buhay. Kaya po marami mga tao na akala nila ang buhay ay walang kabuluhan, walang halaga. So mahalaga po ang buhay natin talaga. Alam natin kung bakit tayo nabubuhay. At para kanino yung buhay natin. So kaya gusto kong i-share sa inyo, life for Jesus. No, life for Jesus. Kaya po meron tayong life class kasi tinuturuan natin ang mga tao mabuhay para sa Diyos. So ang church na ito, para po ito kay Lord. Nabubuhay tayo para kay Lord. At kaya tayo nabubuhay para kay Lord, nagre-ready tayo, mamamatay din tayo para kay Lord. So yun po yung kailangan nating matutunan dito mga kasama. Kaya po excited ako na i-share ito sa bawat isa sa atin. We are created by God with free will. Bawat isa po sa atin ay meron pong kalayaan. No, kalayaang pumili. The power to choose and the power or freedom to decide. Kaya nga po bawat isang taong merong isipan, merong damdamin, nakakapag-desisyon po yan. Hello? At lagi nating isipin mga kasama, our choice is the bedrock of our decision. Kung ano yung pinili mo, yun yung didesisyonan mo. So our choice is the bedrock. It means the core of our decision. Kaya ho, mahalaga sa buhay natin, ano ba yung hugot ng desisyon mo? Tanong ko sa inyo, bakit ka naliligo? Bakit ka natutulog? Bakit ka kumakain? So kaya tayo naliligo, kaya tayo natutulog, kaya tayo kumakain para sa kalusugan. Hello? Bakit yung kalusugan na yun kailangan mong bantayan? Para mabuhay ka. Huwag kang kakain para mabusog. Kakain ka para lumusog. Hello? Nagiget niyo po ba? Hindi lahat ng kinakain mo pampalusog. Meron ding kinakain pampapatay. So life is a choice. So our choice is the bedrock or core of our decision. So ang pagpili natin mga kasama sa mundong ito, napakarami nating pinagpipilian. Kasi sanay tayo sa fast food. Sanay tayo sa restaurant. Pag pumunta ka sa fast food, pag pumunta ka sa restaurant, alam niyo madaming mga choices. Merong combo meal, merong budget meal, meron namang big time meal. Pero meron din mga specialty. So our life is full of choices. But in fact, there are only two choices.
in our life. There are only two choices in our life. We have only two choices. Man's will or God's will. Yan lang po yung choices natin. Yung gusto ng Diyos at yung gusto mo. Hello? Huwag kang mamimili ng mga bagay labas dito sa dalawang to. Ang pagpili, yung gusto ng Diyos o yung gusto ko. Yan lang po yung choices natin sa buhay. No, kaya po natin ginagawa ang mga bagay na ito para at least maunawaan natin paano ba talaga mabubuhay para sa Panginoon. Maraming mga tao na buhay para lang mamatay. Kasi akala nila ang kamatayan, katapusan. Nagkakamali po yung mga taong ganun. Ang kamatayan po ay simula pa lang ng walang hanggan. Hello? Sino dito yung excited ka ngayong umagang ito? Sabihin mo, bakit party? Sino dito excited sa party? No, mamaya po na konti, may party po tayo kasi celebration po ito kasi alam natin na may mga taong makakasunod uli sa Diyos. May mga taong makakapamuhay uli para sa Diyos. So ito po yung ginagawa po natin, ginaguide natin ang mga tao para makapamuhay sa Panginoon. Kasi ang maraming mga tao, matindi ang impluensya ng mundo sa kanila. Kasi nagsimula sila sa kanilang pag-iisip, nagsimula ang kanilang buhay sa kanilang ninuno. Sa kanilang nanay, sa kanilang tatay. Kaya akala nila, produkto sila ni lolo at ni lola. Ni nanay at ni tatay. Hello? Ang origin mo, hindi si lolo, hindi si lola. Hindi si nanay at si tatay. Ang origin mo, si Lord. Hello? Kaya kung ikaw nagsimula kay lolo at kay lola, kay nanay at kay tatay, kung anong ugali nila, yun din ang ugali mo. Ito ang pinakamalala sa lahat. Kung anong sakit mo, sakit din nila. Kung anong sakit nila, sakit mo rin. Tama po ba mga kasama? Naiintindihan niyo po ba ang ibig kong sabihin? Ikaw ay galing sa Panginoon. Pakisabi sa katabi, ang origin mo, si Lord. Sino dito yung alam mo, ang genes mo, alam ni Lord bawat himaymay ng pagkatao mo. Alam ni Lord ang bituka mo, alam ni Lord ang atay mo, alam ni Lord lahat sa'yo. So kaya pag may nag-malfunction dyan, alam din solusyonan ni Lord yan. Hello? Sino may naiintindihan ka ngayon? Ang problema lang sa tao, ang tao naging mayabang, nabuhay ng malayo sa Diyos. Dumiskarte ng kanyang diskarte. Ipinalit sa Diyos ang relihiyon. Kaya pag pinag-usapan ng Diyos, may relihiyon na ako. Hindi po. Ang gusto po ng Diyos, relasyon. Ang gusto ng Diyos, kasama ka. Hindi lang temporary, but in the eternity. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka talaga ni Lord. No, mahal na mahal. Kaya lang ang tao talaga, nakakalimot. Pero ang ganda ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Panginoon, in Ephesians chapter 2, verse 4, but God, who is the God? The God is your creator. The God is your maker. The God is your Lord. But God, sabihin mo sa katabi mo, but God. Yung Diyos na yun. Naging pasaway tayo, naging matigas ang ulo, naging rebelde, yung salita ng Diyos, hindi natin sinusunod, but God. That's why you are not an accident here. God has a plan and a purpose for your life. Starting today, your life will never be the same again. Why? Because of God. But God who is rich in mercy. Grabe si Lord, no? Ako kasi maiksi ang pasensya ko. Madali akong magalit. Magaan ang aking kamay. Masakit akong magsalita pag galit. Pero si Lord, grabe ang kahabagan. Sabihin mo sa katabi, buti na lang. May Lord tayo. Sino dito yung excited ka na matatanggap mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo? Yung kahabagan ng Diyos sa'yo. Sabi niya, because of His great love
with which He loved us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya mahalaga po na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Kaya lang, piliin mo ring mahalin ng Diyos. Para po sa relasyon. Yes, mahal ka ni Lord, matagal ka nang nililigawan, sana naman sagutin mo siya. Para maging kayo na. Hello? Sino dito excited ka mula ngayong araw na ito, magiging kayo na ni Lord? Natutulog ka para kay Lord. Nabubuhay ka para kay Lord. Naliligo ka para kay Lord. Kumakain ka para kay Lord. Wala kang ibang gagawin kundi si Lord. Because this is God's design for our life. Kaya mga kasama, piliin natin si Lord. Piliin nating sumunod kay Lord. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos na masunurin. Hello? Kaya nga, pagka po tayo ay nakikristo na, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, are you really in Christ? Sino yung mga nakikristo? Taas ang kamay. Wait. Talaga, pakitaas ulit ang kamay. Yeah. Nakikristo talaga kayo. So, tingnan nating mabuti. Ang mahalin si Kristo, hindi madali. Ang mahalin si Kristo, it is a choice. Ang mahalin si Kristo, it is a decision. Kasi sa mundong ito, gusto niya, ayaw niya na ikaw ay kay Lord. Pero ang gusto ni Lord, ikaw ay sa Kanya. Kaya ang mundong ito gagawa ng paraan, mapalayo ka lang kay Lord. Tinan mo yung katabi mo, mukhang nagsisimba na lang yan, ha? Pero malayo na kay Lord. Hindi garantiya na nagsisimba ka palagi, nagbabasa ka ng Bible, umaattend ka ng cell group, ikaw ay kay Lord. Hello? Alam niyo po ba, if you want to be with God, you must be willing. Hindi ka dapat napipilitan. Dapat gustong-gusto mo na yon. At hindi ka napipigilan. Hello? Ang mga nakikristo, hindi napipilitan, lalo't higit, hindi napipigilan. Come on! Kaya pag ikaw na wala kay Kristo, ang dali, pinipilit ka pa. At saka pagka wala kay Kristo, kaya-kaya kang pigilan ng boyfriend mong pogi. Huwag muna mag-church, date muna tayo. Minsan lang naman to eh. Tapos sabi mo, sige na nga. Grabe, pinagpapalit si Lord. So, ibig sabihin, hindi ka pa na kay Lord. Tandaan nyo, if you want to be with Jesus, you must be willing. You must be willing. Kaya, ang relasyon ko sa Panginoon, hindi kayang apektuhan ng relasyon naming mag-asawa. Ni Tess, ng pastora ninyo, ng mami ninyo, hindi kayang apektuhan. Kahit na anong topak niyan, hindi maapektuhan kami ni Lord. Because I am with Jesus. Hello? Sino excited dito mga kasama? Sabihin mo sa katabi mo, decision? No, decision. Your choice is the bedrock of your decision. Sino ba ang pipiliin mo? Yung gusto ng Diyos o yung gusto mo? Kung gusto mo, kung talagang nakikristo ka, yung gusto ni Kristo, yun ang gagawin mo. Hello? Yung gusto ni Kristo, yun ang gagawin mo. If you are in Christ, yun ang gagawin mo. Bakit? Nagmamahal ka. Hindi yung pag walang nakakakita sa'yo, sumisimple ka ng mali. Tapos tagumpay na tagumpay kang gumawa ng masama. Galing ko talaga. Hindi ako nahuli. Demonyong demonyo. Tinan mo yung katabi mo, mukhang parang tayo ang topic.
Come on. Sino may naiintindihan dito? Sino yung mga mag-asawa? Mga mag-asawa. Taas ang kamay ng mga mag-asawa. Yung kaaaway lang ninyo kanina. Moy, magcha-church tayo. Hindi dapat halata. Pag uwi natin, to be continued. Grabe, peking-peke! Madaming mga tao sa loob ng simbahan wala kay Kristo. Nasa relihiyon. Nasa church, pero wala kay Christ. If you really in Christ, you are a new creation. Do not be in the church without Christ. Many people go to the church without Christ. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang parang tayo ang topic. If you are in Christ, you are a new creation. The old has gone and the new has come. So you are new person. Dating mainitin ang ulo, ngayon malamig na. Kahit pawis-pawis, grabe yung kalooban mo, ang ganda. Hindi ka napapairita ng init. Hello? Bilisan mo, ang init. Magcha-church pa naman tayo. Ganito na itsura ko. Grabe, magcha-church ka ng ganyan. Hello? Ang tindi mo talaga magpanggap na parang anak ng Diyos. If you are really in Christ, it is a decision, it is a choice. And you must be willing. If you are not willing, you will not be with Jesus. Tandaan niyo po, mga kasama, ang choice dalawa lang. God's will or what? Man's will. It is my decision, it is my choice or God's choice or God's will versus my will. Alam niyo si Jesus, nung nabubuhay sa mundong ito, hindi madali ang sumunod sa Lord. Especially when the fullness of His time came. That's why there is a statement in the Word in Matthew chapter 29. 26 verse 39. Sabi ng verse NIV version, going a little farther, he fell with his face in the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Woohoo! Are you with me? The greatest battle, the greatest struggle is in the will. Not in your mind, but in the will. It is possible that you are informed by the Word of God. You memorize it from Genesis to Revelation. But the problem is, if you are not willing, those things are useless. It is not easy. It is not easy. Tandaan natin mga kasama, si Jesus, sabi ng Bible, description ng Bible, ang sabi niya, going a little farther, kasama niya dito si James, si John, no, si Peter, James, and John, yan ang kasama niya dyan. Humiwalay siya ng kaunti, and then he prayed, going a little farther, he fell with his face. Sumubasog siya doon sa ground, and he prayed. Because it is hard to obey the will of God. If you are not prayerful, you will not obey God. Hello? Ganon yung itsura niya, oh. Nakasubsob yung kanyang mukha sa lupa. And then nananalangin, Panginoon, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero yung gusto mo ang masunod, hindi yung gusto ko. Are you really in Christ?
If you choose your life, if you choose your comfort, if you choose your convenience, you are not in Christ. Do not deceive yourself. This is all about relationship. Not all those people, those folks going to the church is in Christ. Maybe you are in the church, but you are not in Christ. Just check yourself right now. That's why, pag may word ni Lord, pag may pinagagawa ni Lord, laging ayaw mo sumunod. Tigas ng ulo. Three times, the same prayer in just one night. 3 times. Mga kasama, it is not easy to do the will of God. It is not easy to live for God. But if you are decided, no one can stop you. No one can hinder you. Mga kasama, mahalaga ito, naiintindihan natin ito. So kaya, napakahalaga na ang paglalaban, maintindihan mo, wala sa isip. Tandaan mo, pag dinesisyonan mo, hindi ka na kayang pigilan. Hello? Kahit pa anong marinig mo, anong maramdaman mo, anong makita mo. Si Jesus, nung nasa Garden of Gethsemane, He prayed, and then yung kanyang pawis, naging dugo. So sobrang pain and agony na na-experience because He knows everything. But He prayed, Lord, Lord, Your will be done, not my will be done. So I just want to tell you the revelation. Bago pa yung Golgotha, nangyari na muna ang desisyon sa Garden of Gethsemane. Are you with me? If there is no Garden of Gethsemane, there is no Golgotha. If there is battle within you, yun po yung malaking problema. Tingnan po natin yung Matthew chapter 26 verse 39 in Amplified Version. Sabi ng Amplified Version, going a little farther, He threw Himself upon the ground on His face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Nevertheless, not what I will, not what I desire, but as you will and desire. Hallelujah! So do not deceive yourself. If you are following yourself, if you are following your life, if you are following your desire, you are not in Christ. Hello? Bigyan natin ng the best clap si Lord. Where is Christ? Christ is in the Golgotha. That's why I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives. It is a decision, it is a choice, it is a desire. Many people goes to the church, but not to Christ. If you want to be in Christ, you need to die to yourself. To your desire, to your decision. And allow God to decide for your life. Sino may naiintindihan dito, mga kasama? So will is all about determination. Will is all about desire. Will is all about wish. That's will. Yun po yung pinagpe-pray ni Jesus, kung maaari, Panginoon. At naniniwala ako na ang pinakamatinding battle ay nasa will. Kasi yun yung na-experience ni Jesus. So that's why I just want to introduce to you the process in the will. The process in the will. Number 1,
it is against His will. Hindi gusto ni Jesus. Pakisabi sa katabi, may mga bagay ka bang hindi mo gusto? It is against your will. It is against Jesus' will. To die on the cross, it is against His will. Kumukontra yung kanyang kaloob. Ayaw ko. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang ayaw pa rin ha. Pakingitian mo yung katabi mo, sabi mo, huwag ka mag-alala. Mamamatay ka rin. Lahat tayo darating doon, tama? Pansinin niyo po, yung pong walang Getsemani, yung dalawang magnanakaw, sinama ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, isasama ka talaga. Kaya lang si Jesus, ang maganda kay Jesus, meron siyang Getsemani. Doon pa lang inaccept niya sa kanyang will. Yes, Lord, your will be done, not my will be done. So the manifestation is on the cross. Without Gethsemane, there is no Golgotha, the place of death. Tinan mo yung katabi mo, mukhang naghihingalo ah. Yan yung mga taong pumapalag, ayoko, ayoko. Si Jesus, kusang loob niyang binuhat yung krus. Bakit? May nangyari na doon sa Garden of Gethsemane. Kung ayaw, kung hindi niya ginusto yung gusto ng Diyos, magdadabog yun. Ang bigat nito, ayoko na. Pinahihirapan nyo, pinapalo nyo pa. Ano kayo? Uy, marami bang ganyan sa loob ng church? Pag pinagagawa mo ng mga bagay na pinagagawa ng Diyos, nagre-reklamo. It is against your will. So, it is all about against the will. Pakisabi sa katabi, the process of the will. No, the process in the will, number 1, against the will. Ito ang pinakamatindi sa lahat. Yung struggled will. Yung naglalabang kalooban. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yo. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yo. Check it out, check it out. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Totoo ba na maraming mga Kristiyano nagbabait-baitan lang? Kasi ang gusto niya, mabuhay pa rin sa kasalbahihan. Talagang ang nagbabait-baitan, di totoong mabait yan. May paglalaban sa loob yan. Yun yung mga, ang ganda-ganda na sinasabi mo, sabi niya, hindi ako yan, para sa asawa ko yan. Hindi mo makikita yan, pero sa loob mo yan. Yung iba naman, na-master na nila yung hypocrisy. Nakangiti yan. Hindi ako yan. Hindi pa rin ako susunod yan. Nagiget nyo po ba? Ang struggle, nasa will. Yung gusto mong sumunod sa Panginoon para may pumipigil sa'yo. Hello? Tinan mo yung katabi mo, pakisabi sa katabi, pakibati mo naman, buti na lang hindi ikaw yan. Sino dito yung hindi na nag-i-struggle? Basta gusto ni Lord, sige Lord, doon tayo! Wala nang piro-piro, wala nang kahit anong mangyari sa akin, doon ako. Buhay man ako, malakas man, may sakit man ako, wala akong sakit, todo ako kay Lord. Basta sinabi mo, Lord, doon ako. Hindi na ako manlalaban. Sabi mo sa katabi mo, sumuko ka na. Si Jesus, hindi madali sa kanya yon. Against His will, nag-struggle siya, that's why na-experience niya yung pain and agony bago pa siya makaranas ng pako, bago pa siya makaranas ng bigat ng krus. Naranasan muna niya yon sa Garden of Gethsemane. Hello? Bakit? Yung will niya, yun muna ang ipinako. Yung will niya, yun muna ang unang nagpasan. Hello? Sino may naiintindihan? So yung willingness niya, dito pa lang, kaya noong nandito na siya sa Jerusalem, binubuhat, wala nang struggle. Bakit? Meron na siyang pang-13, surrendered will. Pakisabi sa katabi, sumuko ka na. Woohoo! Sino dito minagigit? Minagigit? Sino dito excited ka sa mga bagay na naririnig mo? So you will never be in Jesus'
if you are experiencing against your will, struggled will, may experience mo lang that you are in Jesus if you surrendered to Jesus' will. Sino dito excited ka? Nasusuko ka na ngayong araw na to. Kahit mahirap, kahit na imposible, pero sinabi ni Lord, gagawin ko. Why? I am with Jesus. Woohoo! Sino masayang-masaya ka na ito mararanasan mo ngayong araw na ito? Ito pinakamatindi yung surrendered will. Grabe. Ito yung para kang hinihipa ng hangin na tinatangay na lang kung saan ka gusto ng Panginoon dalhin. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Mga kasama, sumuko na tayo. Pakisabi sa katabi, sumuko ka na. Sino excited dito? Susuko ka na. No, kaya pakisabi sa katabi, suko na. No, sino dito yung masayang-masaya ka na naiintindi mo? Surrendered will pala. No, surrendered will. If you are surrendered, you will be with Jesus. Kaya nga sabi niya, I've been crucified with Christ. Walang pilitan yun. Hindi rin minememorize yun. Experience yun. Hindi lang niya sinasabi. Kasi maraming sinasabi, I've been with Jesus. Oh, really? Look at your attitude. Susunod ka lang sa Panginoon pag gusto mo eh. Di ba? Yung mga estudyante, susunod sa Panginoon pag walang thesis. Pag walang pasok, pag walang project. Mabubuhay ka ng walang thesis, walang mga credential, pwede hindi ka mabubuhay na walang Diyos. Yung mga single, pagkatapos nilang magtrabaho, pagkatapos mag-aral, magtatrabaho, may pera, pang-outing. Pagod na pagod ako, inataon yung outing, linggo. Ay, grabe siya. Lord, I hope you understand. Minsan lang to. Pero I've been crucified with Jesus. Do not deceive yourself. Just understand the love of God in you. You can live without outing. But you cannot live without Jesus. Woo! Ito naman, katapos na may pera na mag-aasawa. Ang mabigat, sabi ni Lord, ganito dapat ang iibigin mo, dapat maka-Diyos din. Lord, wala eh. Wala. Mga kasama, mag-aasawa. At tandaan niyo po, ang pag-aasawa, hindi ho yan madali pag wala ka kay Lord. Pero pag na-kay Lord yan, ang dali niya kasi design ni Lord yan. Are you with me? So, importante po itong mga bagay na ito. You need to surrender to God. Sumuko ka na. So, tandaan nyo, makakasama, mag-asawa, ito, magkakaanak yan. Ito mga diskarte dyan, buntis. Hindi ako makaka-attend kasi buntis. Hello, buntis ka lang, di ka baldado. Ito pa matindi pag nanganak, hindi ako makaka-attend kasi may baby. Grabe, ginawang sumpa ang lahat ng mga pribileyo. Privilege yan. Pampalapit sa Diyos, hindi pampalayo. Pampasipag, hindi pampatamad. Are you with Jesus? Really? Are you with Jesus? Kaya maraming mga tao nahihirapan sa buhay kasi against the will of God. Ang sinusunod nila yung kanilang will. Starting today, surrender. 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 Basta may sinabi si Lord, pinasasabi kay Pastor, gawin mo. Hindi ka mapapasama. Because, pang-apat, naandun ka na sa God's will. Are you excited for the God's will? Magkakaroon ka lang ng God's will kapag may surrendered will ka. Are you excited for God's will in your life? Excited ako dyan. Yung mananagana ka,
yung kasaganaan mo ipamamana mo sa iyong mga apo. Hindi lang anak ha, mga apo mo. Magmamana ng kasaganaan binigay sa iyo ng Panginoon. You will increase in everything because you are in God. Everything will become sweatless if you are in Christ. So this is God's will. God owns everything in our life. So He is our Creator and He is in control over our life. It is God's will. That's why, do not deceive yourself. Do not deceive yourself. Hindi po nakakabait pag-attend sa church. Honestly. Hindi nakakabait. Ang totoong nakakabait yung relasyon ka sa Diyos. Magiging balance ka dyan. Hindi ka mang-aapi, hindi ka mananamantala, hindi ka magpapanggap pag totoong may relasyon ka sa Panginoon. So ang benefit na tayo ay maka-Diyos, yung lahat ng pangako ng Diyos sa'yo, makakamtan mo. Are you excited makakamtan mo? You will become prosperous. You will become successful. You will become very rich. Parang hindi naniniwala. Hindi, mas gustuhin ko na lang, mahirap lang ako. Well, it is your choice. Walang pilitan. Si Jesus, hindi siya pinilit. Kaya nung sinabi ni Paul, I've been crucified with Christ, pinili din yun ni Paul, dinesisyonan din yun ni Paul. And I do believe sa bawat isa sa atin, pag pinili mo, dinesisyonan mo yan, walang makakapigil sa'yo. Walang makakapigil sa'yo. Sino dito excited ka walang makakapigil? Nasa Panginoon tayong lahat. So, kapag ka ganun na nangyayari, pagpapalain kayo ng Panginoon. Lahat ng pangako niya, ipagkakaloob niya sa iyo. Kasaganaan, kagalingan, kapayapaan, yung puso mo laging masaya. Hindi ka kayang takutin ng kahit ano. Confidence mo talaga si Lord. Kaya tuwa ako kay Melody. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Melody. Grabe, na-diagnose na may bukol siya sa kanyang atay. Grabe, kinlaim niya lang yung word, Lord. Alam mo naman kung paano ako naging tapat sa'yo. Alam mo yung ginagawa ko sa'yo. Bagamat may kulang ako, Lord, pwede bang mag-withdraw sa'yo? Eh si Lord pala, alam ang bukol niya. Lahat ng bahagi ng katawan, hindi na kailangan ni Lord ang CT scan. Alam agad ni Lord yun. Basta inactivate mo by faith, you believe in God, you are on the cross. You will receive the blessing. You will receive the blessing. You don't need to be perfect and assume to be perfect before you receive things because there is grace. There is grace. There is abundance in His grace. That's why I just want to pray to each and every one of us. Huwag na ninyong danasin yung dinanas ni Melody. Bago ninyo isurrender lahat kay Lord at bago mangyari kung anong kalooban ni Lord. Huwag nating gawin yung maging against your will. Yung salita ng Diyos kinokontra mo kasi walang nangyayari sa'yo. Sa ngayon, wala. Pero sa dulo, may nakaabang. Parang masaya ka ngayon, pero ang dulo mo, manda ka. May piniprepare sa'yo si Lord. Baka sakaling magbago ka. So, wag mo nang labanan ang kalooban ng Diyos. Sumuko na tayo. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. So this is your decision today. Lord, I want to live for you. My life is for Jesus. And you are my choice, my first choice. You are my first, Lord, because you love me so much. Lord, I am not after doon sa blessing. I am after of your love for me. Kasi maraming mga tao gusto lang blessing, hindi yung love ni Lord. Tandaan niyo po mga kasama, mga kapatid ko, napaka-importante na may pagmamahal ka ng Diyos. At meron ka rin pagmamahal sa Diyos. Kasi pag blessing lang ang hinahanap mo, pag meron ka na, baka malimutan mo si Lord. So I just want to pray to each and every one of us. Then magpa-party tayo. Pwede ba tumayo tayo mga kasama? Are you excited na magpa-party tayo ngayon? Oh, 9 weeks, 9 weeks, 9 weeks! Woo-hoo, 9 weeks! Lord, your will be done, Lord, not my will, Lord. Your will be done, Lord, not my will.
I surrender to you, Lord. Hindi na po ako magiging against my will. Hindi na po ako mag-i-struggle, Lord. So surrender na po ako, Panginoon. Just raise up your hands towards heaven. Woo-hoo. Jesus, thank you for your unfailing love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your unconditional love. So today, God, we come to you in all humility. We acknowledge you that you are the most powerful God. You own our life. Lord, you know the very hair of our head, Lord. You know and you counted it, Lord. Alam mo lahat ito, Panginoon, kasi mahal mo kami. Kaya, Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito ngayon, I pray in the name of Jesus, touch them. Touch them, Lord. Sa mga nakakaramdam na hindi sila mahal, Lord, ngayon po, yakapin mo po sila. Those who are unloved, Lord, maharamdaman namin na may nagmamahal sa amin. Na may nagmamalasakit sa amin. Lord, touch each and every one of us in this place. Those who are hopeless, maging hopeful po kami, Panginoon. Because our hope is not on our situation. Our hope is not in the world, but our hope is in you. Kaya Lord, lumalapit kami sa iyo with all humility. Our hope is in you. And our hope is you. Without you, we are nothing, O God. But with you, we can do everything. So Father, I pray in the name of Jesus na maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. At wag naming ipagpalit ang pag-ibig na ito sa mga bagay na inaalok ng mundo. Because those things in the world, oh God, are temporary. But you and your love is for eternity. You want us, Lord, to be with you. So that's why, Lord, turuan mo ang buhay namin na maging sayo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Woo! Sino dito yung masayang-masaya ka na gagawin mo ang kalooban ng Diyos? Sa mga first-timer, meron po bang first-timer in the house? With VIP sticker, pakitaas lang po, pakitaas ang kamay. Yung mga VIP. Thank you so much, thank you so much. If you want to receive the Lord, if you want to receive the love of God, if you want to receive the forgiveness of God, just receive Him in your heart. Sabi ng word ng Lord, sabi niya sa kanyang salita, but God demonstrated His own love for us in this, Romans chapter 5 verse 8. Mahal na mahal ka ng Panginoon, but God demonstrated His own love for us in this. While we are still sinners, Christ died for us. Namatay si Jesus dahil sa iyong kasalanan at dahil sa aking kasalanan. Kaya kung sino man po na andito ngayon gusto niyong patawarin kayo ng Panginoon, willingly, kagaya ng ginawa ni Jesus, Lord, your will be done, not my will be done. If you are willing today, just raise up your hands, both hands, and repeat after me. If you are willing to receive the love of God, the forgiveness of God, just close your eyes and repeat after me. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ito. Salamat po ng marami. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Thank you so much sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.